Happy Valentine's po sa inyong lahat. Sa mga mag-asawa, Happy Valentine's. Sa mga widow, na ating mga kapatid, Happy Valentine's. Sa mga engaged, maligayang araw ng mga puso. Sa mga single mom, hello, single dad, Happy Valentine's sa inyo. At lalo na sa mga single pa rin, na lagi nagtatanong, Lord, kailan po? Lord, kailan ko po makikita yung tamang tao? Mamaya sasagutin natin yan. Kung kailan natin makikita yung tamang tao. Ngunit sa araw na ito, gaya ng ating pong sineselebrate, ang mundo natin ay nagdiriwang ng buwan ng pag-ibig, ng araw ng pag-ibig. Kaya kahapon traffic, ginabi kami ng uwi. Traffic kami sapagkat ang tao ay talagang maraming mga nag-celebrate. Pero ngayong umaga, mga kapatid, hayaan niyo po ako magtanong ng diretso po sa inyo itong aking katanungan. Anong klaseng pag-ibig ba talaga ang ipinagdiriwang natin? What kind of love are we really celebrating? Anong klase? Anong uri ng pagmamahal o pag-ibig ang pinagdiriwang natin? Ito ba ay pag-ibig na masaya lang kapag okay ang feelings? Ikaw ba'y nagmamahal kapag ka okay ang feelings eh? Iba yung pakiramdam eh. Heaven. Ayan. Nagmamahal ka lang ba pagka I feel good? Da, 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 da. O kaya ito ba ay pag-ibig na umaalis na lang agad kapag mahirap na ang sitwasyon? Yan. Pag-uusapan po natin yan. Kaya ang ganda na pakinggan natin ito sa lingwahe natin, no? Sa Tagalog. Kaya yung spoken word kanina, Tagalog, iba yung dating eh. Hindi po ba? Iba yung hugot eh. Iba yung pasok eh. Ito ba ay pag-ibig na umalis na lang agad kapag mahirap na ang sitwasyon? Na kapag convenient ka lang, nagmamahal ka, kapag hindi ka na, kapag parang inconvenient na yung situation, alis ka na. O ito ba ay pag-ibig na nawawala na lang agad kapag nasaktan ka na? Ayan. Kasi pagka nasaktan na, ayoko na. Ayan. Nawawala na lang. Hindi na nakikita. May pag-ibig ba na nananatili kahit masakit o nasasaktan ka? Meron pa bang ganong klase ng pag-ibig? Na mananatili ka pa rin kahit na nasaktan ka o masakit pa rin, na kahit na parang ayoko na. May pag-ibig ba na nagmamahal pa rin kahit hindi ka perpekto? Meron pa bang ganong klase ng pag-ibig? Magmamahal pa rin sa'yo kahit hindi ka perpekto. May pag-ibig pa ba na handang magtiis at umaasa na magbabago pa ang partner ko? Hoy. Kuya, magbabago pa siya. May lugar pa ng pagbabago sa kanya. May pag-ibig pa ba na handang magtiis, handang magsakripiso sa iyong minamahal? Come on, talk to me. May pag-ibig pa bang higit pa sa salita? Mayroon pa ba? Isang pag-ibig na kayang magpabago ng buhay, isang pag-ibig na kayang magpagaling ng puso, na mag-aayos ng nasirang relasyon at maghahayag ng tunay na puso ng Diyos. Meron pa ba? Naniniwala ba kayo na meron pa? Naniniwala ako meron pa. Ngayong umaga, hindi lang tayo mag-uusap tungkol sa romantic love, kundi tungkol sa ang kapangyarihan ng pag-ibig.
The power of love. Ang pag-ibig ay makapangyarihan. O pag-ibig na makapangyarihan kapag pumasok sa puso ng ninuman, hamakin ang lahat. Masunod ka lamang. Ayan. Yan ang kapangyarihan ng pag-ibig. Ang kapangyarihan ng pag-ibig ay tumutukoy sa banal na puwersa. Meron itong puwersa, but actually it is holy, banal na puwersa, ng likas na katangian ng Diyos na siyang nagbibigay ng pagbabago sa isang tao. May puwersa, may kapangyarihan ng pag-ibig na pwedeng magbigay ng pagbabago sa buhay ng isang tao. Ang kapangyarihan ng pag-ibig ay nagpapatatag ng pananampalataya, nagbibigay ng pag-asa sa buhay, at ng pangmatagalang paglago at pagbubunga sa atin na pinaghaharian ng Diyos. At ako po ngayon sa inyong harapan ay resulta ng isang pag-ibig, ng isang pagmamahal. Mga kapatid, sa pananaw ng Biblia, ang pag-ibig ay hindi lamang emosyon. Hindi lamang siya yung emosyon. Ito ay isang spiritual na kapangyarihan na nagmumula sa Diyos dahil ang Diyos mismo ang pag-ibig. Ang Diyos mismo ang pinagmumulan ng totoong pag-ibig. At ito ang pag-uusapan po natin ngayong umaga. At ang aking dalangin, pagkalooban ng Diyos, ang bawat isa ng kaliwanagan ng puso, na maliwanagan po tayo, maintindihan natin kung ano ang ibig sabihin ng pag-ibig at bakit ito makapangyarihan. And this is our big idea. Ang kapangyarihan ng pag-ibig, ang pinakamakapangyarihang puwersa na nagbibigay ng kahulugan, ng tunay na epekto, at walang hanggan na halaga sa lahat ng ating ginagawa sa ating Panginoon at maging sa ating kapwa. Nagbibigay ito ng kahulugan. The power of love is the greatest force that gives meaning, impact, and eternal value to all that we do in Christ. At maging sa ginagawa natin sa ating kapwa. So tingnan po natin yung sinasabi ng banal na kasulatan. Kasi sabi ng spoken word kanina, yung kasulatan, yun nagbibigay ng liwanag, yun nagbibigay ng kahulugan ng totoong pag-ibig. Itong sinasabi ng unang Korinto, kabanatang 13, talatang 1. Sabi rito, ng 13, nananatili ang tatlong ito, ang pananampalataya, ang pag-asa, at ang pag-ibig. At ang sabi ng kasulatan, ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Sabi mo sa katabi mo, ang pag-ibig ang pinakadakila. Sa ibang salita, ang pag-ibig ay makapangyarihan. Pinakamakapangyarihan. Mas makapangyarihan pa ito sa pananampalataya, sa pag-asa. Ito ay ang pag-ibig ng Diyos. Ang tanong ay ito po, bakit ang pag-ibig ang pinakadakila o pinakamakapangyarihan sa buhay ng isang tao o sa buhay Kristiyano? Bakit? Bakit ang pag-ibig? Bakit hindi ang pananampalataya, hindi ang pag-asa? Bakit ang pag-ibig? Ano meron sa pag-ibig? Anong puwersa ang ibinibigay nito? Why is love the greatest power in the Christian life? Una po, ganito. Dahil ang pag-ibig ay mas mahalaga kaysa sa ating kaloob at kakayahan. Nais ko pong ipaunawa sa inyo na ang pag-ibig ay mas mahalaga kaysa sa ating abilidad sa buhay, kaysa sa mga kaloob na tinanggap mo, kaysa sa lahat ng mga regalo na tinanggap mo. Love matters more than gifts and abilities. Sabi ng banal na kasulatan, unang Korinto, kabanatang 13, sabi diyan, makapagsalita man ako ng mga tao, ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel. Maging mausay man ako sa pagsasalita ng wika, iba't ibang lingwahe ng tao, at maging ng lingwahe ng anghel. Ang anghel kasi meron siyang language eh. May lingwahe sila. Sabi niya, kung wala naman akong pag-ibig, para lang akong kampanang umaalingaw-ngaw o pompyang na maingay. Kung ako man ay may kakayahan na magsalita ng mensahe mula sa Diyos, maging mahusay man ako na tagapagsalita ng mensahe ng Diyos at umunawa sa lahat ng hiwaga ng banal na kasulatan, o kung nasa akin man ang lahat ng kaalaman, o magkaroon man ako ng pananampalataya na makapagpalipat ako ng bundok, ngunit wala naman akong pag-ibig, sabi niya, wala akong kabuluhan. Kahit na meron ako ng lahat ng bagay sa buhay ko,
Kung wala akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. Sabi niya sa talatang 3, kung ipamigay ko man ang lahat ng aking mga ari-arian, maging generous man ako, maging mapagbigay man ako ng lahat ng meron ako, kahit na ialay ko ang aking katawan upang sunugin, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala rin akong mapapala. Dito po sa mga nabasa nating mga talata, binanggit ni Apostol Pablo ang mga kaloob ng Espiritu, spiritual gifts, ang pananampalataya, ang pag-aalay ng sarili, ang pagbibigay, ang pagtulong sa kapwa. Because you can give without loving, but you cannot love without giving. And it's about love. Kaya maliwanag na pinapaunawa niya rito, na kahit na naman ang ibigay ko, kahit naman ialay ko ang sarili ko, wala akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. Malinaw at matapang ang kanyang sinasabi, kung wala ang pag-ibig, wala akong mapapala. Without love, I gain nothing. Kung walang pag-ibig sa buhay ko, wala akong mapapala. I am useless, nothing. Ano po ibig sabihin nito, mga kaibigan, mga kapatid? Ang ibig sabihin po nito, pwede kang maging mahusay, magaling na tagapagsalita, maging spiritual sa lahat ng bagay, magkaroon ka ng maraming kaalaman, at malaking pananampalataya. Maaring maging mapagbigay ka, matulungin ka, at magsakripisyo ka ng buhay mo. Pero kung wala kang pag-ibig, ang mga ito ay walang kabuluhan at wala ka rin mapapala. Real talk po tayo. Alam nyo, maraming Kristiyano, lagi nagsisimba, magaling sa simbahan, aktibo sa pagdalo sa church, maging sa mga ministry, laging pumapalakpak kapag Sunday. Pero pagdating sa personal na buhay, pasensya na po, kailangan natin pumasok ng konti. Pagdating sa personal na buhay, ayan na, wala nakakakita, mainitin ang ulo. Masakit magsalita. Parang, nakaka-relate po ba ako ng konti? Konti lang. Hindi marunong magpatawad. Hello? Laging nagkikimkim ng sama ng loob at ng galit sa kanyang kalooban. Mukhang nakangiti but deep inside, hurting. Kaya ang iba sa halip na maging mukhang ubas, nagiging mukhang pasas. Kaya ang iba ay hindi naman kumakain ng ampalaya pero mapait ang buhay. Bitter. Alam niyo ang dahilan? Ayaw nilang manaig ang pagmamahal. Mas nananaig yung galit, yung sama ng loob, kaysa sa pagmamahal. Mga kapatid, nais kong sabihin sa inyo, hindi ka dinisenyo ni Lord para magdala ng bigat ng buhay. Dinisenyo ka ng Panginoon para maging magaan ang buhay, maging maganda ang buhay, maging masaya ang buhay. Parang yung katabi mo. Tingnan mo yung katabi mo. Ayan. Sabi mo sa kanya, best parang ikaw yun na. Ayan. Ayan. Ang iba naman, maingay sa social media. Pati personal na buhay pinupost sa social media. Meron ba nun? Personal na buhay nakapost sa social media. Lahat ng nangyayari sa kanya, alam ng mundo. Nagkagalit sila ng kanyang kapatid, nagkagalit sila ng ganitong tao. Alam ng mundo yon. Pinupost lahat ng nangyayari sa kanyang buhay. Maraming kaaway. Maraming kagalit. Ang iba, maingay sa opinyon. Maingay sa kritisismo. Laging nakikipag-argue. Pakisabi sa katabi mo, puro ingay. Walang laman. Bakit? Dahil nawala ang pag-ibig. Kung walang pag-ibig, walang dating.
walang kabuluhan. Ang ibang Christians naman, maraming alam na talata sa Biblia. Alam nilang Bible. They know everything about the Bible. Maraming alam na mga verses sa Bible. But take note, walang sensitivity sa feelings, sa nararamdaman, at sa struggles ng ibang tao. Lalo na yung taong malapit sa kanya. Knowledge without love, wala ring impact. Walang kabuluhan. Mga kapatid, nais kong sabihin sa inyo, hindi hinahanap ng Diyos ang magaling, ang mahusay, kundi hinahanap ng Diyos sa tao ang pag-ibig sa mga taong tumatawag at naglilingkod sa Kanya. Yun ang hinahanap ng Diyos, yung pagmamahal. Lagi niyang titignan sa pagka tumingin ng Diyos sa bawat tao. Alam niyo, araw-araw, ang Diyos tumitingin sa bawat tao. Titignan niya ang buhay ng bawat tao. At ang hinahanap ng Diyos, yung spark, yung kislap, yung liwanag ng pag-ibig sa mga taong tumatawag sa Kanya, sa mga taong naglilingkod sa Kanya. Tandaan natin, ang pag-ibig ay inspirasyon sa buhay ng tao. Kaya dapat totoo tayo sa pagpapakita ng ating pag-ibig, maging totoo tayo sa pagpapahayag ng ating pagmamahal, upang tayo po ay maging inspirasyon sa ibang tao. Dahil ang importante sa tao, madama nila ang pagmamahal. Hindi mahalaga sa kanila ibang bagay, ang mahalaga sa tao, madama niya na mayroong nagmamahal sa kanya. Ngayong Valentine's Day, okay lang magbigay ng bulaklak. Okay lang magbigay ng tsokolate. Ngunit tandaan natin, hindi masama magbigay ng bulaklak, hindi masama magbigay ng tsokolate, pero ang bulaklak nalalanta. Ang tsokolate natutunaw. Agree? Hindi po nasusukat ang pag-ibig sa mga binibigay, kundi sa pag-uugaling ipinapakita ng tunay na pag-ibig. It's about the attitude of how you showed your love. Sangayon po ba kayo? Agree po ba? Ito ay sa papakita ng pag-uugali, ng iyong attitude, na totoo ka sa Kanya. Kasi lahat ng bagay, nag-fade, nawawala. So ngayong umagang mensahe ng unang Korinto, kabanatang 13 ay magiging malinaw sa atin. I pray that the Holy Spirit will give us a clear understanding of God's love. Ang pag-ibig ay hindi dapat ayon sa kagustuhan mo lang, ito ay pinapakita ng may pagpapahalaga. Dahil mas mahalaga ang pag-ibig sa kaalaman, sa kakayanan, sa anumang meron tayo. Kaya kahit anong ibigay natin kung wala yung pag-ibig, wala yung pagmamahal, bigay natin, still nating walang kabuluhan. Ang pag-ibig ay hindi lamang basta damdamin. Ito ay paghahayag ng paghahari ng Diyos sa ating buhay. Na maunawaan natin ngayong umaga na ang pag-ibig ay mahalaga at hindi ito dapat mawala sa buhay ng isang tao. Lalo na sa mga anak ng Diyos. Pakisabi sa katabi mo, lalo na sa iyo, best. Ayan. Dahil mahalaga ang pag-ibig. Pangalawa po, bakit dakila, makapangyarihan ng pag-ibig? Dahil ang pag-ibig ay kapahayagan ng kalikasan ni Kristo. Naniniwala tayo kay Kristo. Nadama natin ang pag-ibig ni Kristo. Paano pinakita ni Jesucristo yung pag-ibig niya sa atin? Nang siya'y namatay sa krus. Doon niya pinakita yung kanyang pagmamahal sa iyo. Nang siya ay nagbigay ng kanyang buhay, nang tumagas ang kanyang dugo. At hanggang ngayon, yung ginawa niya doon sa krus, hanggang ngayon meron itong impact, may kapangyarihan ito sa ating buhay. Kaya po ang pag-ibig ay kapahayagan ng katangian ni Kristo. Love is the expression of Christ's character. Tingnan natin sinasabi ng banal na kasulatan. Sa unang Korinto, kabanatang 13, talatang 4, sabi rito na magandang balita, Biblia. Ang pag-ibig ay matyaga. Pwede ba natin basahin ito, yung talatang 4? Ready? Sabay-sabay?
para merong power. Ayan. Ready? Go! Ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob, hindi mainggitin, hindi mayabang, ni mapagmataas man. Talatang 5, tuloy. Hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. 6, hindi ito natutuwa sa masama. Sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Ang pag-ibig ay matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa at nagtsatsaga hanggang wakas. Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? Pinabasa ko po sa inyo para ikaw mismo marinig mo. Para ikaw mismo magkaroon ka ng kapahayagan, ng pagkaunawa, ng pag-ibig ni Kristo. Ito ay kapahayagan ng katangian ng pag-ibig ni Kristo. Sa mga talatang ating binanggit, hindi lamang ipinapaliwanag ni Apostol Pablo ang pag-ibig, kundi ipinapahayag niya ang mga katangian ng pag-ibig ng ating Panginoong Hesus. Ano po ba ang pag-ibig? Ano po ba ang ibig sabihin ng pag-ibig? Maging totoo po tayo. May mga tao na magsasabi sa iyo, mahal kita. Pero ang totoo, konti lang talaga ang marunong magmahal. Konti lang talaga ang totoong magpapakita sa iyo ng totoong pag-ibig, ng pagmamahal. Konti lang. Napaka-rare. At ang dalangin ko, madagdagan ito. Tingnan mo ulit ang katabi mo, pagsabi mo sa kanya, magsimula sa iyo. Magsimula sa akin. Ano po? Dahil konti lang ang totoo. No? Totoo lang to na sinasabi natin. Sabi ng Biblia, ang pag-ibig ay matyaga at matiisin o magandang loob. Hindi sinasabi ng pag-ibig laging tama o ang pag-ibig ay laging panalo sa argumento. Hindi po. Hindi ipinapakita nito yung dalawang katangian ng pag-ibig. Una po, ang pag-ibig ay matyaga. Pag sinabing matyaga, matiisin din. Ibig sabihin, ang totoong nagmamahal ay hindi agad sumusuko kapag mahirap na ang sitwasyon. Agree? Yung totoong nagmamahal, hindi siya agad sumusuko, nagtsatsaga, nagtitiis, kahit mahirap ang sitwasyon. Ang totoong nagmamahal, hindi biglang umaalis kapag nasaktan. Yan. Kaya bigyan tayo ni Lord ng Panginoon ng kaliwanagan ng totoong pagmamahal o ng pag-ibig. Kasi napaka-rare, konti lang. Yung totoong nagsasabing, mahal kita. Pag nagsabing isang tao ng mahal kita, meron siyang other side, may other motive. Pero yung totoong pag-ibig, yung totoong pagmamahal, ito ang katangian niya, nagtsatsaga, nagtitiis. Hindi sumusuko. Hindi umaalis kapag ka nasaktan. Ang totoong nagmamahal ay hindi lamang kapag magaan ang pakiramdam o maayos ang sitwasyon, kundi nagtitiis sa hirap at ginhawa. Kaya sa lahat ng mga pinapayuhan ko na bago ikasal, dumadaan sa akin ng counseling. Ayan. Pinag-uusapan namin ito. At ngayon po, ino-open ko na sa inyo para ang buong church, ang bawat isa, maging maliwanag sa atin. Hindi lamang sa ating kaisipan, kundi sa ating kalooban. Ang kapahayagan, ang katangian ng pag-ibig ng Diyos, ng pag-ibig ni Kristo. Ang pagtsatsaga o pagtitiis ay pinapakita sa panahong nagkakamali ang asawa o ang karelasyon o ang mahal sa buhay. Doon ito lumalabas. Doon mo makikita yung taong totoong nagmamahal kapag ka nagtsatsaga siya, at pinagtsatsagaan niya yung ugali ng kanyang minamahal. Amen. Hello?
Kasi ang totoong nagmamahal ay nagtsatsaga. Amen? Pagkatignan yung katabi mo, sabi mo sa akin, Bes, parang ikaw na yan. Ayan. Pagtsatsagaan mo ang ugali ng asawa mo, pagtsatsagaan mo ang ugali ng kapamilya mo, pagtsatsagaan mo ang ugali ng BF mo, pagtsatsagaan mo ang ugali ng girlfriend mo, pagtsatsagaan mo yung ugali ng babaeng pakakasalan mo kasi engaged na kayo. Kaya ngayon sa news, di ba? Nabalitaan niyo yung nangyari kay Kat, di ba? Lately niya lang nilabas. Hindi pa raw handa kasi yung BF niya. Kaya segue lang to ng konti. Kasi nawala yung pagtsatsaga. Ayan. Pangalawa, nais kong sabihin sa inyo, ang isang katangian ng pag-ibig ay magandang loob. Pakisabi sa katabi mo, magandang loob. Pababawin natin, sabi mo sa kanya, mabait. Ayan. Ang totoong nagmamahal ay hindi lang mabait kapag okay ang trato sa'yo. Kasi may iba, mabait siya kasi okay yung trato. Pero pag hindi na okay yung trato, hindi na mabait. Ang totoong nagmamahal, maganda ang loob, mabait. Kahit pagod ka na, kahit hindi ka pinapansin, kahit hindi ka sinusuklian ng pagmamahal, mabait ka pa rin. Pakisabi sa katabi mo, Bes, ikaw ba yan? Mabait ka pa ba kahit na pagod ka na? Dami kong ginagawa din sa bahay, di mo man lang ako tinutulungan. Ayan, maingay na. Ako lagi naglilinis ng bahay, ako lagi naglalaba, ako lagi nagsasaing, ako lagi lahat, ako lahat. Ayan. Mabait ka pa ba? Kahit napagod ka na, kahit hindi ka pinapansin, kahit hindi ka sinusuklian ng pagmamahal. Pastor, ano po ba ibig sabihin yan? Pamartir effect po ba yan? Hindi po. Dahil ang totoong pag-ibig ay aktibong gumagawa ng mabuti at ito'y nagpapakita ng kabutihan ng Diyos sapagkat ito ang likas na katangian ni Kristo sa ating buhay. Purihin ang Panginoon. Ano niyo mga kapatid, hindi sinasabi ng Biblia na ang pag-ibig ay kilig to the bones gaya ng spoken word kanina. Ang pag-ibig ay hindi siya yung mabilis na tibok nung nakita mo yung crush mo. O yung, may crush pa ba ngayon? No? Parang nung panahon lang namin yun. Panahon lang yun ng batch 85. Iba na ngayon eh, nagkatinginan lang sila na eh. Oo, nagkatingin, sila na. Ang pag-ibig ay hindi po siya yung mabilis na tibok ng damdamin na gaya ng sinasabi nung kanta na kapag tumibok ang ka na. Diba? Pagka tumibok daw ang puso mo, lagot ka na. Magiging stalker ka na niya. Hindi po. Mga kapatid, real talk lang po tayo. Okay? Madaling magmahal kapag sweet. Madaling ka magmahal kapag very sweet yung tao. Madaling magmahal kapag laging may regalo. Kapag laging may regalo, di ba? Nai-inlove ako sa kanya kasi lagi niya akong binibigyan ng tsokolate. Ako, na-inlove ako kay Mary Grace kasi si nanay, lagi akong binibigyan ng kakanin eh. Yung sweet, talaga na-inlove ako. Pero tandaan po natin, mahirap magmahal kapag nasaktan ka na. Madadala ka kasi. Kaya sabi ng Biblia, ang pag-ibig ay matyaga, magandang loob. Ano ba ang hindi ginagawa ng pag-ibig? Nagaya ng binasa natin kanina. Ano yung hindi ginagawa ng pag-ibig?
Yung totoong pag-ibig. Tingnan po natin yun. Sa unang Korinto, kabanatang 13, talatang 4, pangalawang pangungusap. Gusto ko po magtagalog kasi mas gusto ko yung nakaka-relate ako sa inyo eh. Maliwanag na Tagalog. Ang sabi diyan, ang pag-ibig hindi mainggitin. Hindi siya mayabang. Hindi siya mapagmataas. Kapag naiinggit ka sa pag-unlad at promotion ng minamahal mo, hindi yung pag-ibig, tawag doon, insecurity. Kasi ang totoong nagmamahal, secured. Secured ka kasi totoo yung pagmamahal mo. Pero kapag nai-insecure ka, kasi napopromote siya, o kaya mas maganda kasi siya, pag magkasama kayo, insecurity yon. Or mas pogi siya kaysa sa iyo. Ang wife ko kasi mas maganda kaysa sa akin eh. Pero pogi ako kaysa sa kanya. Kapag lagi mong pinagyayabang ang galing at husay mo sa pagkita ng pera, lagi kang nagmamataas, na pinapakita mong mahalaga ka, hindi yung pag-ibig, sugat yon sa damdamin. Kaya ang pag-ibig, hindi siya naiinggit. Ang nagmamahal, hindi naiinggit. Secured siya. Hindi siya nagyayabang, hindi siya nagmamataas, kasi secured siya. Yung iba kaya ganun ang kanilang paraan ng pakikiharap kasi nasaktan sila. Tandaan natin, hurting people hurt others. Kapag nasaktan ka, ang tendency, mananakit din. Pero tandaan po natin, sinasabi ng banal na kasulatan, talatang 5, ang pag-ibig hindi magaspang ang pag-uugali. Pagka sinabing hindi magaspang, hindi siya nag-attitude. Hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim ng sama ng loob. Kung nagmamahal ka talaga, hindi ka mag-a-attitude. Hindi magaspang ang pag-ugali. Marunong kang makinig. Hindi yung ikaw lagi nagsasalita sa relasyon. Pareho kayo. Yun ang pag-ibig. Kaya ang pag-ibig, hindi magaspang ang pag-ugali. Hindi nag-ugali na makasarili, hindi magagalitin. Hindi ka makasarili kundi marunong kang umintindi. Dahil hindi lahat umiikot saya. Hindi lahat sentro saya. Hindi ka magagalitin o mapagtanim ng sama ng loob. Hindi mapagtanim ng sama ng loob. Ito ang mahirap sa atin. Kasi marami sa atin laging nag-iipon. Nag-iipon lagi ng sama ng loob. Nag-iipon ng galit. Pero ang pag-ibig, mga kapatid, ay marunong magpatawad. Kahit masakit. Dahil sa totoo lang, ayaw naman nating magdala ng bigat sa dibdib natin. Tama po? Di tayo dinisenyo ni Lord. Di ka nilikha ng Panginoon, hindi ka niya binigyan ng buhay para magdala ka ng bigat. Ng mga dalahin sa buhay. Kaya minsan pagka tumitingin ako sa mga tao, tumitingin ako sa kanilang mga mata kasi ang mga mata, ito yung bintana ng kaluluwa ng tao. Ibig sabihin, doon mo makikita yung nararamdaman ng tao sa kanyang mga mata. Sa mata, makikita. Ayan. Makikita mo sa kanya yung lamlam, yung kalungkutan, yung bigat. Kaya pagka napapaharap ko sa mga tao, minsan, in my way of doing this, keep on praying to God. Lagi ako nagpipray sa Panginoon. Kinakausap ko ang Panginoon na, Lord, pagaanin mo ang kanyang buhay. Magkaroon ng kagaanan sa buhay. Maalis yung bigat. Bakit bumibigat ang buhay? Kasi may sama ng loob, may galit, may hindi pagpapatawad.
Mga kapatid, ang totoong nagmamahal ay nagpapatawad. Ibinibigay ang pagpapatawad kahit masakit ang ginawa. Pinipili mo pa rin na magpatawad kesa gumante dahil mas mahalaga sa iyo ang kapayapaan at pag-ibig ng Diyos. Amen? Amen? Can we give Him that praise? Kaya ako kahit na sinaktan ako o nasaktan ako o may taong nagsasalita sa akin ng masama o may taong may ganito gagawin niya, mas pinipili kong mag-extend, magbigay ng pagpapatawad kesa magdala ng bigat. Ayan. Kahit siya, ayaw niya rin ng bigat eh. Gusto niyang magaan. Kaya wag nating dalhin ang bigat sa kalooban natin. Yan ang dahilan kung bakit makapangyarihan ang pag-ibig. Nilalampasan ng pag-ibig ang pagiging tao natin. Kasi, minsan may magsasabing, Kuya, Pastor, ayoko magpatawad. Tao lang ako eh. Eto ko eh. Pero tandaan po natin, ang pagkakaroon ng pag-ibig sa buhay natin ay pagkakaroon ng katangian ni Kristo sa ating buhay. At nilalampasan ng katangian ni Kristo sa ating buhay ang pagiging tao natin. Dahil yung katangian niya yung nagiging katangian natin. Yung pag-ibig niya yung dumadaloy sa atin. Nagaya ng sinasabi ng spoken word kanina, na ang pag-ibig ng Diyos ay Kanyang binibigay sa atin sa pamagitan ng Espiritu Santo. At ito yung katangian ng pag-ibig ng Diyos. Sa ating talatang 6, sabi diyan, ang pag-ibig hindi natutuwa sa masama, sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Hindi ka natutuwa kapag bumabagsak ang iba. Dahil hindi yun pag-ibig, hindi yun pagmamahal. Hindi ako natutuwa na may isang tao na napapahamak ang buhay, bumabagsak ang buhay. Bakit? Kasi pag umangat ang buhay niya, di ba karagdagan yun sa buhay ng mga tao na kakikitaan mo ng inspirasyon sa buhay. Kaya hindi po tayo dapat matuwa kapag ang iba bumabagsak, ang iba ay may nangyayari sa kanila. Dahil ang pag-ibig hindi natutuwa sa masama. Ang totoong nagmamahal ay hindi natutuwa sa masama. Sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Kung ikaw ay masaya na tinatawanan mo ang pagkakamali ng ibang tao, doon nagkakaroon ng problema. Pero kapag natutuwa ka at nagagalak ka sa katotohanan na nangyayari sa kanilang buhay, o sa biyaya ng Diyos na dumadaloy sa kanilang buhay, ibig sabihin mabuti yung puso mo. Mga kapatid, ang pag-ibig ay hindi nasusukat sa sinasabi natin. Ang pag-ibig ay nakikita sa paraan ng pagtugon natin sa mga pressure sa buhay. Kahit na nahihirapan ka, hindi ka natutuwa sa masama. Hindi ka nakikiayon sa masama. Dahil ikaw ay totoong nagmamahal. Ano po ba ang laging ginagawa ng pag-ibig? Pinag-usapan natin, ano yung pag-ibig? Matyaga, mapagtiis. Ano yung hindi ginagawa ng pag-ibig? Pinakita sa atin, ang pag-ibig ay hindi magaspang pag-uugali, hindi makasarili, hindi natutuwa sa masama, nagagalak sa katotohanan. Ano ang laging ginagawa naman ng pag-ibig? Sa talatang 7 ng unang Korinto 13, ganito sinasabi, ang pag-ibig ay matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa at nagtsatsaga hanggang wakas. Inulit-ulit yung salitang nagtsatsaga, nagtitiis hanggang wakas. Ibig sabihin, ang pag-ibig ay matiisin pero hindi sinasakripisyo ang katotohanan. Nagtitiis ka pero nanatili ka sa katotohanan. Ano yung katotohanan? Nananatili ka. Totoo ka. Yun yung katotohanan. Ang pag-ibig ay mapagtiwala. Mapagtiwala ka pa sa Diyos sa kabila ng pagsubok sa buhay. Hindi mo sinisisi ang Diyos. Hindi mo sinisisi ang iyong kapwa sa mga nangyari sa iyong buhay na nanatili kang totoo. Dahil nagtitiwala ka sa Diyos. Yun yung totoong pag-ibig. Ang pag-ibig ay umaasa ka pa rin. Kahit sa gitna ng kabiguan. Kahit na nakaranas ka ng mga failure sa buhay mo, nabigo ka, nasaktan ka, pero umaasa ka pa rin na may mabuting mangyayari. Amen?
umaasa ka pa rin. Yun ang pag-ibig. Nagtitiis ka, nagtitiwala ka. Hindi ka sumusuko, hindi ka gumi-give up, hindi ka biglang nawawala. Hindi ka nagiging invisible. Nandiyan ka pa rin. Nananatili ka. Dahil totoo ang iyong pag-ibig. Totoo ang iyong pagmamahal. Titiwala ka sa Diyos, umaasa ka sa Kanya. Pag-ibig ay nagtsatsaga, hindi sumusuko hanggang sa huli. Kaya sa friendship, importante yung pagmamahalang totoo. Sa mag-asawa, napakahalaga ng pag-ibig ng Diyos. Sa pamilya, napakahalaga ng pag-ibig ng Diyos. Dahil kapag nasa atin ang pag-ibig ng Diyos, hindi tayo susuko, hindi tayo titigil, mananatili tayo. Hindi po ibig sabihin, pinapayagan natin ang pang-aabuso at pananakit. Dahil matiisin tayo. Nagtitiwala sa Diyos, umaasa pa rin, nagtsatsaga. Pero hindi nangangahulugan na pinapayagan mo yung pananakit at pag-aabuso sa iyo. Hindi po. Ang ibig sabihin, handa kang magmahal, hindi sa paraan mo, kundi sa paraan ng Diyos. Amen? Amen? Kasi kapag tayo nagmamahal sa paraan natin, sa sarili nating kagustuhan, bibigo tayo. Pero kapag tayo nagmamahal sa paraan ng Diyos, dumandalo yung kanyang pagmamahal ng pag-ibig sa atin, napupuno tayo ng biyaya at ng katotohanan ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Mga kapatid, ang aking pong ipinapahayag na uri ng pag-ibig hindi galing sa tao, galing sa Diyos. Ang Diyos ang pinagmumulan ng totoong pag-ibig. Mas mahalaga kaysa sa kakayanan, abilidad, kaalaman, at anumang meron tayo. Ito yung pag-ibig na siyang kapahayagan ng katangian ni Kristo. Pag-ibig na galing sa Diyos. Kasi kung ako lang, kung tayo lang, hindi tayo magtatagal. Pero galing ito sa Diyos. Kaya kung nahihirapan ka magmahal, at ayaw mo na magmahal, kailangan mo lang tanggapin ang pagmamahal ng Diyos. Hayaan mo lang na dumaloy sa iyong puso, sa iyong kalooban, ang pag-ibig ng Diyos. Dahil ang pag-ibig ng Diyos ay hindi lamang emosyon, ito ay isang desisyon ng pagkilala sa katangian ni Kristo. At panghuli, ang pag-ibig ay walang katapusan. Love is endless. Love has no end. Ang pag-ibig ay walang katapusan. Unang Korinto, Kabanatang 13, Talatang 8, sabi rito, matatapos ang kakayanang magsalita ng mensahe mula sa Diyos, titigil rin ang kakayahang magsalita sa iba't ibang mga wika at lingwahe ng tao. Lilipas ang kaalaman, ngunit ang pag-ibig ay walang hanggan. Ang pag-ibig ay walang katapusan. Pansinin po natin to. Ang pag-ibig ay walang katapusan. Ano ibig sabihin nun? It is eternal. Gifts are temporary. Ang mga bagay sa mundong ito, temporary. Ang pag-ibig ay hindi magwawakas kailanman. Lahat mawawala. Gifts, talents, resources, and everything in this world. Ang pera mawawala. Ang ganda ay mawawala. Ang pagiging gwapo, kukupas. Mayroong expiration date lahat. May katapusan ang lahat. Pero ang pag-ibig ng Diyos ay mananatili. Purihin ang Panginoon. It is eternal. Dahil ang pag-ibig na galing sa Diyos ay sumasalamin sa walang hanggan at magpapatuloy magpakailanpaman. At ito ang nais ng Diyos na makita sa iyo. Mahayag sa ating buhay. Dumaloy sa ating buhay. Yung pag-ibig ng Diyos. Dahil ang pag-ibig ng Diyos, ito yung eternal culture ng langit. Na ikaw at ako ngayon ay maging extension ng kultura ng langit, ng pag-ibig.
ng Diyos. Pangalawa, makikita natin dito, ang pag-ibig ay magdadala sa atin sa paglago, sa pag-angat ng buhay. Ang tunay na paglago, pagiging ganap ay hindi yung mas marami kang kaloob, mas marami kang bagay na meron ka, o mas marami kang alam, kundi yung pamumuhay sa pag-ibig ng Diyos. Tingnan natin unang Korinto 13:9, hindi pa ganap ang ating kaalaman. At hindi rin ganap ang kakayanan natin magsalita ng mensahe ng Diyos mula sa Diyos. Ngunit pagdating ng ganap, maglalaho na ang di ganap. Sa kaharian ng Diyos, mawawala na ang prophecy, mawawala na ang pagsasalita ng iba't ibang lingwahe ng tao. Mawawala na ang pananampalataya. Mawawala na yung pag-asa. Ngunit ang pag-ibig ay mananatili pa rin dahil ang pamumuhay sa pag-ibig ng Diyos ay pagiging ganap. Ang pag-ibig lamang ang mananatili magpakailanpaman. Sinabi ni Apostol Pablo ang ganito, "Noong ako'y bata pa, ako'y nagsasalita at nag-iisip at nag-aasal, nangangatwiran tulad ng bata. Ngayong ako'y mayroon ng sapat na gulang, iniiwanan ko na ang mga asal ng pagiging bata." Sabi niya, nung bata ako, ganito ugali ko, ganito asal ko. Bakit? Kasi ang pagiging bata ay immature. Pero sabi niya, nung ako'y nagkaroon ng sapat na gulang, iniiwanan ko na ang mga asal ng pagiging bata. Mga kapatid, ang tunay na paglago, pagiging ganap ay pamumuhay sa mas malalim na pag-ibig. Ang bata hindi niya nararamdaman ng pag-ibig, tumatanggap lamang siya. Pero kapag ikaw ay nagkaedad na, naiintindihan mo ang ibig sabihin ng pag-ibig. Naiintindihan mo ang totoong kahulugan ng pag-ibig. Because immaturity demands rights. But maturity walks in love. Ang pagiging immature ay laging paghingi ng karapatan. Kailangan ko to, karapatan ko to, kailangan mangyari itong karapatan ko. Pero kapag ikaw ay totoong nagmamahal, yung karapatan mo, inibigay mo. Dahil nagmamatured ka na. Namumuhay ka sa pag-ibig. Dumarating ang panahon na iniiwanan natin yung immaturity. At iwanan mo lang ang immaturity sa buhay mo kapag hindi ka na nabubuhay sa sarili mong pag-ibig. Dahil ang pag-ibig ng tao, kumukupas, nawawala, naglalaho, bumabagsak. Pero ang pag-ibig ng Diyos, nananatili, magpakailanpaman. Purihin ang Panginoon. Ito sinasabi ng panghuli, unang Korinto, kabanatang 13, talatang 12. Sa kasalukuyan ng ating nakikita tila malabong larawan sa salamin, subalit darating ang araw na ang lahat ay makikita natin ng harapan. Bahagya lamang nalalaman ko ngayon, ngunit darating ang araw na malulubos ang kaalamang ito, tulad ng lubos na pagkilala niya sa akin. Ano ibig sabihin nito? Isang araw, makikita natin ang mukhaan ng Panginoon. Isang araw, lubos nating maunawaan ang lahat ng bagay. Isang araw, lahat ng mga katanungan natin magkakaroon ng kasagutan dahil tayo ay magiging katulad ng ating Panginoong Hesus sa kaluwalhatian. Sa panahong iyon, pagdating ng panahon ng araw na iyon, isa lang ang mananatili. Sabi ng banal na kasulatan, talata 13, basahin natin ng malakas. Ready? Go. Nananatili ang pananampalataya, ang pag-asa. Ngunit ang pinakadakila ay ang pag-ibig. Bakit dakila ang pag-ibig? Ang pananampalataya mag-uugnay sa atin sa kapangyarihan ng Diyos. Ngunit ang pananampalataya ay kailangang kumilos sa pamamagitan ng pag-ibig ng Diyos. Ang pananampalataya na walang pag-ibig ng Diyos ay walang kabuluhan. Kaya ang pananampalataya upang maging makapangyarihan, maging epektibo ang pananampalataya, kinakailangan nitong kumilos sa pag-ibig ng Diyos. Ang pag-asa ay nagbibigay sa atin ng matibay na sandigan para sa inaharap. Ngunit kailangan itong panatilihin at buhayin ng pag-ibig. Ang pag-asa na walang pag-ibig ng Diyos ay walang kabuluhan. Ang pag-asa sa ating buhay ay pinapanatili
ng pag-ibig. Kaya may mga taong nawawala ng pananampalataya sa buhay, nawawala yung pagtitiwala sa Diyos, may mga taong nawawala yung pag-asa dahil nawala ang pag-ibig sa kanila. Kailangan nating panatilihin at buhayin ang pag-ibig. Ang pag-ibig ay maghahayag ng likas na katangian ng Diyos sa ating buhay dahil ito ang sentro ng totoong buhay Kristiyano. Sagutin ko ngayong umaga, mga kapatid, ang tanong kanina, Lord, kailan po? Kailan ko makikita ang tamang tao sa buhay ko? Kailan po, Lord? Ito ang sagot. May isang lalaki na nagsabi ng ganito, akala ko dati, ang pag-ibig ay paghahanap ng tamang tao. Pero natutunan ko na ang pag-ibig ay pagpili na manatili at maging totoo at tamang tao araw-araw. Sino yon? Nakasabi sa katabi mo, ikaw yon dapat. Ako yon dapat. Sabi ng taong ito, hinahanap niya ang pag-ibig sa paghahanap ng tamang tao. Pero sabi niya, natutunan ko, na-realize ko, naunawaan ko, na ang pag-ibig ay pagpili na manatili at maging totoo at tamang tao araw-araw.